Salamat sa inyong walang sawang paglilingkod at ang Diyos na po ang balang ng Pusay. And if you have your Bibles with you, in the book of Revelations, 22:18 and 19, that is very familiar verse po. At tayo po ay basahin po natin na sabay-sabay. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Pagpalain po tayo lahat at PHDB. Kayo po yung mga kapuna po. Okay, at may mga bisita po tayo. Meron? Wala? Okay, at tayo po ay namamanghamisa kahit na nag-invite po tayo hindi dumarating. Alam niyo po, ang pag-invita po ay hindi doon sa nais po natin. Ang Diyos po ang siyang kumakausap sa kanila at hinihim po ang kanilang puso. At darating din po yan. Hindi doon sa gusto mong panahon. Marami na akong karanasan pag nag-invite po ako, pag minimans pa bago darating. Minsan weeks, minsan meron naman yung pag-invite naman to. Okay, kasi po ang pagpunta sa templo ng Diyos ay hindi ganun katayo. There are struggles, may mga pinagdadaanan po. The Holy Scripture is an ordinance. It is a covenant between God and man. All human beings that God created, this is the covenant of God. This is the foundation of our faith. Saligan ng ating pananampalataya. Alam mo ba ang batas ng tao? Tayong Pilipino, because we are in a democratic country. At saligan ng ating batas ay Constitution. Yan ang saligan ng ating batas bilang loob. Kasi ang batas po, there is a supreme law. That is the divine law. That is the Scripture. That is the Holy Bible. That is the Word of God. Okay? Inadapt lang po yan. Yung law of the land. Ang most supremacy is the law of God. That a divine law. Kaya ang ginagawa po ng tao nandun po, inadapt po nila yan galing sa Diyos yan. Kaya pagdating ang government, pag inalang ng tao yan, para tayo makagawa. Tayo yung terms niya. Pag sinabing Holy Scripture, it is settled from heaven. Galing po sa langit yan. Hindi po ginawa ng tao yan. It is the finger of God. Ang sumulat po yan ay Diyos. Awa niyo? Patunayan natin. The Ten Commandments, sino sumulat? Nakahugit sa bato. The finger of God. Itong scripture na ating tatalakayin, ito po ay galing sa Diyos. Tingnan po natin sa banal na kasulatan. Isang beses lang na binanggit ang scripture sa Old Testament. Isang beses lang. Bakit po sinasabi ito? Sa Book of Daniel. The prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to him before I had then left alone there with the kings of Persia. 21. Basa? Okay. Isang beses lang binanggit ang scripture. Sa Old Testament. Bakit po? Yan si Daniel, nag-fasting ng 21 days. May problema po yan, kasi may panaginip po yan. Habang nagpa-fasting po siya, pinipigilan po siya ng demonyo na makarating sa trono ng Diyos yung kanyang panalangin. Kaya ang kailangan tumulong sa kanya ay si Michael. Ano is Michael? Kasi malaman? Sino ang mga Michael dito? Ang pangalan ng anak.
Si Miguel yan. Okay, sa Tagalog. Sino mga Miguelito dito? San Miguel. Okay. Para tingnan natin sa Book of Jude kung sino yan tinutukoy ni sa Old Testament. Jude 1:9, yet Michael the archangel in contending with the devil when he disputed about the body of Moses, dared not bring against him a reviling accusation, but said, the Lord rebuke you. Pinagagawan ko yung katawan ni Moses. Tingnan mo, demonyo. Nandun na sa kamay ng Lord, inaagaw pa. Okay? Anong tagapagtanggol niya si Michael, the archangel? Okay? Iba yung Gabriel po. May mga angel ano, may mga commander po yan. Okay? At tingnan natin yung isa. And one broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. Si Satanas, marami rin siyang anghel. Okay, demonyo. Kaya, pag ang Word of God at ang Scripture ay wala sa iyo, at wala kang paninindigan ng iyong pananampalataya, mahihirapan ka. Bakit po? May demonyo. Okay? Dito pa eh. Kaya itong Scripture na ito napakahalaga. Bakit po? Ito yung buong saligan ng ating pananampalataya. Dito mo mapapatunayan na ang Diyos ay makapangyarihan. Na siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Okay? At dito po, ano ang meaning or synonyms ng Scripture? It is the book of the law. It is the law of Moses, the Word of God, or the Word. Kaya makikita nyo sa Bible, sa New Testament, the word Scriptures mentioned many times, 39 yung Scripture or many times yung Scriptures. Pero sa Old Testament, kasi po, book of the law, the law of Moses. This book of the law shall not depart out of your mouth. Yan ang Old Testament. Kaya yung Scripture noon, panal po yan. Ang synonyms po niya, the Holy Book, the Word of God, the Holy Bible. Ang Bible po is a Greek word. Okay? Kaya, dito po, in the beginning was the Word, John chapter 1, verse 1 to 3, 14, 17, and 18. Tingnan nyo ang kahalaga ng Scripture. Okay? Genesis 1:1 muna tayo. Ang Genesis, para maintindihan natin ang Scripture. Okay? Ang author ng Scripture is God. God is Spirit. Tama nyo? In the beginning, God. Okay? Ang Scripture po ay may tinatawag na spoken word. Genesis chapter 1, verse 3. Anong nakalagay doon? Nung dumating ang ating Panginoon galing sa langit, kasi nagkaroon ng war sa heaven. Sa creation, nagkaroon ng war. Ano yun? Nag-rebel ang demonyo. Galing doon sa langit ang demonyo. Isaiah chapter 40. Dinala niya rito sa lupa. Kaya itong mundo na to, madilim, mula sa ilalim. Ang nandun sa ibabaw, nandun nasa ibabaw ang ating Panginoon, nandun po siya, nandun ang liwanag. Kasi ang dilim po ay demons. Kaya sa Genesis 1:3, that is the spoken word. And God said, let there be light. Doon siya nagsalita. Bakit po? Puro dilim yan eh. And God said, let there be light, and there was light. And He divided the light from the darkness. And God saw that the light it was good. Ano rin yung mabuti? Light. Ang masama? Kaya dinivide niya po yan, hiniwalay niya po yan. Yan ang Scripture. Kung tatanungin nila sa atin, sino yung Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Walang nakakita sa Diyos. And everybody say, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Kaya nagpakilala ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen po? Kaya dito, yung nagsalita na let there be light,
Sa New Testament, kasi nahati po ang scripture sa dalawa. Old Testament and New Testament. Ang Old Testament ay 39 books. Ang New Testament ay 27 books. Nahati po yan. Okay? Yung New Testament, kasaysayan na po ni Jesus Christ yan. Yung Old Testament, kasaysayan ng Father. The creation. Amen po. Yan yung mga batas ng tao, yung Ten Commandments. Yan ang nilagay. Yan yung panuntunan ng tao. Kaya dito po, ang sabi po riyan, in the beginning was the Word. Yung nagsalita na let there be light, sa New Testament, in the beginning was the Word. Ako po ay nagsasalita. Tao ako. Pwede ko bang hiwalay yung salita ko sa salita ko? Pwede? Hindi. Liba na lang kung take o video. Nakuha nyo. Pero pag live, hindi pwede hiwalay yung sinasabi ko sa sarili ko. Ganon din ang Diyos. Nakuha nyo? Kaya, nung pasimula ay salita. Kasi yung nagsalita na Diyos, yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Nakuha nyo? Itong Diyos na ito, isa lang yan. Yung nagsalita at yung verbo, isa lang po yun. Ngayon, mga kapatid, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Okay? 24. In Him was life. In Him was life. Sa Kanya ang buhay. At yung buhay na yun nagkaroon ng liwanag. Dati, yung buhay natin hindi liwanag. Kung wala tayo sa Lord, wala kang scripture sa atin, hindi po pumapasok yung pananampalataya sa atin. Nasa limit po tayo. Kayo ba naniniwala ka? Yung nasa liwanag na nga bumabalik pa sa dilim. Nagpa-backslide pa. Kaya nang ingat, kaya pinapag-aralan po natin ito na maigit para hindi tayo magkamali. Amen po? Kaya dito po, itong spoken word at saka yung spoken word sa Exodus chapter 20, pag sinabing spoken word, ay Diyos mismo na nagsasalita. Kasi sa Old Testament, yung mga anak ng Diyos, naririnig po nila ang Diyos sa pamagitan pa ng Moses lang. At nagpapakita sa pamagitan ng ulam, pagkaaraw, at pagkagabi sa pamagitan ng haligi apoy. Doon nila nakakausap. Pero yung personal, sino nakakita sa Diyos? Si Moses, dahil nalugod kay Moses. Anong nakita ni Moses? Likod. Likod lang. Tuman lang. Kaya walang nakakilala sa Diyos. Okay? Punta tayo sa written word sa New Testament. Kaya nung pasimula ay salita. I-click mo ng verse 14. Yung salita na yun, nakatawang tawag dyan, chapter 1, verse 14. Pakibasa. And the Word was made flesh and dwelt among us. Okay? Si Jesus Christ po ang tinutukoy dyan. Yung salita, yung nagsalita, nagkatawang tao. Okay? And we beheld His glories as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Bumaba na po yung nagsalita. Punong-puno po siya ng biyaya at katotohanan. Okay? Sa 17. Pagbasa, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.
Pag-ibasa ulit. Ang nagpakilala sa Ama ay si Kristo. Maliwanag? Kasi sa ibang turo, magkaiba yung Ama at saka si Kristo. Dalawa. Isang Ama, isang anak. Sino ang tatay dito? Iba may anak ka? Ilang kayo? Dalawa ka, di ba? Sa Diyos, ang Diyos Espiritu, hindi siya tao. Tayo, nasa laman. Kaya, tatay ka, anak mo siya. Okay, may dalawa kayo. Pero pagdating sa Diyos, yung Father, yun yung nag-create sa atin, yun yung nagbigay ng Ten Commandments at alituntunin. Yun yung batas ni Moses. Sa New Testament yung nagsalita, bumaba. Full of grace and full of truth. Walang nakakita sa Diyos. Kailanman. Siya lang ang nakakilala sa Diyos. The only begotten of the Father. Ilan na kayo ng Diyos natin? Espiritu kasi ang Diyos. Kaya nung hinanap ang Diyos kay Jesus Christ, okay, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Pag hindi kayo naniwala na siya kuma. John chapter 8, verse 24. Right? Kasi hinanap nila yung Ama. Hindi nila alam bumaba na eh. Sa John chapter 14, verse 6. Di ba? Sabi ni Tomas, lumalagay ka, kasama-sama niya, nangangarap. Ay, pupunta ka. Saan ka pupunta? Ako'y pupunta sa Ama. Maganda sa inyo ng mansyon. Pero mo, ako'y maganda sa inyo. Ako'y alis. Bakit ka alis, Lord? Dadami ka ang miracle. Bakit sinasabi mo na hindi mo alam kung saan ka pupunta? Sinabi niya, 46, mga alagad, Tomas, ako yung daan, ako yung buhay, ako yung pagkukuhanan. Wala nang makakapunta sa Ama. Maliban sa akin. Sino nakilala sa Ama? Kaya si Filipi sa 7, 8, and 9, lagi mo binabanggit na ipakita mo yung Ama. Lagi mo binabanggit pagkasama ka natin. Anong sabi ni Filipi? Pakita mo. Hindi niya pwedeng ipakita na mamatay sila. Itong nagsasalita na ito, nakita nyo na. Filipi, tagal mo na akong kasama. Mga lagat, tagal nyo na akong kasama. Gano'n, hindi nyo ako kilala. Hindi ba kayo naniwala na yung Ama ay suma sa akin? At ako ay suma sa Kanya? Saan daw yung Ama? Spirit. Nasa Kanya. Bagay po, siya yung witness. Hindi pwede walang witness si Jesus Christ. Kasi kung siya po naman napapaba na hindi siya magkatawang tao, mamamatay ang tao, makikita siya. Maliwanag? Kaya, yung mga iba, kaya nung si Jesus Christ ay nagbi-ministry, mag-ingat kayo. Bakit? Maraming lilitaw na bula ang propeta. Iniligaw kayo. Kayo ba naniniwala na maraming ligaw? Ano mas maraming nasa katotohanan? Ang dami nangangaral sa Facebook. Ang dami nangangaral. Hindi kayo nag-iingat. Ang gagaling, they were eloquent. Pero hindi nila kinakatakin pa. Ano ba ang number 1 commandments? Hear, O Israel, the Lord our God is one. How can you love the Lord your God if you don't know Him? If you don't have any relationship with Him?
Hindi nyo ba alam ng demonyo na makarating sa salita ng Diyos? Kita nyo na? Pupunta tayo sa written word. Tingnan nyo. Matthew chapter 4 verse 4. Doon ang Panginoong Isus ay nabaptize. This is the start of His ministry. Ano ang unang ginawa ng demonyo? The tempter came. Jesus fasted for the days and 40 nights. Matthew chapter 4. Dumating ang demonyo. If you are the Son of God, turn this stone into bread. Kaya niya ba? Kaya. Kasi galing siya sa langit eh. Hindi niya pinatulan. Anong sabi ni Jesus Christ? Nasusulat. Ano yung nasusulat sa Old Testament? Hindi sa New Testament yan. Pag sinabi ng Bible na it is written, galing po sa Old Testament yan. That man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Tumigil ba demonyo? Hindi. Hanggang hindi siya magwawagi, hindi siya titikilan. Ano sabi ng demonyo? Okay, sinabi, nasusulat din. Di ba nangangaral? Nasusulat din eh. Okay nyo na? Ibig sabihin, meron siyang alam ng salita na, kilala niya ito si galing sa langit eh. Kasi sinabi ng demonyo sa 7, ito yung written word ha. Okay. Ano yan? It is written again. You shall not take. Okay. Ito po, sa 5 and 6 sabi niya, and the tempter, pinakita niya, dinala niya sa pinakil, yung mataas na tori ng templo. At sabi niya, nasusulat, sabi ng demonyo, magpahulog ka dyan, kasi nasusulat, nasa Bible po yan, na pag ikaw ay Panginoon, o anak ka ng Diyos, pag ikaw ay nahulog, may angel na aalalay sa'yo. At hindi ka mahulog. Kaya sabi ng demonyo, nasusulat rin. Nasusulat. Magpakahulog ka kasi anak ka ng Diyos. Ano sabi ng ating Panginoon? Palibasa? Hindi, sa 7. Sa 7 niya, pangalawang tukso pa lang yan. 3 tukso po yan eh. Sabi ni Jesus Christ, demonyo, kulit mo. Bakit? It is written again. Ano pang, what is the weapon against the devil? The word of God. May word of God pa kayo? Nabaon? Kailangan puno-puno tayo ng word of God. At yung word of God na baon natin, nasa isip, nasa puso, kailangan may apply yan sa buhay natin. And God will demonstrate His power to you. Para may patutuo ka na yung Diyos mo, totoo. Kasi may tukso eh. Ang sabi ng Lord, and Jesus said again, it is written, huwag mo tuksohin ang Panginoon mo Diyos. Don't tempt the Lord your God. Tanong, marami bang mananampalataya ng tumutukso sa Diyos? Marami. Paano? Nilinis ka na ng Lord, pinatawad ka na, nabaptize ka na in Jesus' name. Yung iba nakatakot na ng Holy Spirit, pero sumasaw-saw pa ng kasalanan. Don't tempt the Lord your God. Wala negosyante ka. Mahirap ang buhay. Magtaya ka na. Magsinungaling ka na. Para malaki ang tubo mo. You compromise.
You must be righteous. Tamang timbangan, kahit na kunti lang ang tubo. Musta yung manok? 1 kilo. Sakto. Ako nyo? Bakit? Bakit gagawin ng pandaraya? Para mapagtakpan niya yung cost. Yung cost ng kanyang mga expenses. Para meron siyang kikitain. Kasi yung kikitain niya kulang. Kaya kailan magdaya ang tao. Pag mahirap ang bansa, maraming sinungaling at maraming mataraya. Kayo ba'y naniniwala mo? Sino ang nakakasunod sa righteousness ng Lord? Sa katwiran ng Diyos, those who have fear, tayo. Amen? Pag ginagawa natin yun, at nag-compromise tayo, kinakabahan tayo. Totoo ba yun? Totoo po yun. Hanggang ngayon, ayaw natin. Kaya nagpapatulong tayo sa Lord na, Lord, patawad po. Ano dapat kong gawin? Para maging matapat ako. Para maging matuwid ako sa iyo. Kung sabi ka na yung pananampalataya is correct. The Scripture, the Word of God. Ano sabi niya sa book of Proverbs? Chapter 9, verse 10. Gusto yung tumalinaw? Gusto yung masinso? Gusto yung pagkalain? Ang paggalang o pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. At ano yung understand? At ang kaunawa sa kanyang kapanalan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of us. The knowledge of His holy is understanding. Ang ibig kong sabihin, maunawaan mo. Naghanap ka ng pagpapalang material? Did you not know that God has a promise? Even in the Old Testament, that God gives you a wisdom to acquire wealth? Chapter 18, verse 18 ng book of Deuteronomy. That is the promise of God. It is written. Nasusulat in the New Testament na nandiyan sinabi rin ni Kristo. Satan came to destroy and to kill. But Jesus came to save us. To give us life abundantly. Oh, that is the promise of the Lord. Amen? Siya naging mahirap para ikaw ay yumaman. It is not literal will. Meron ka pangangailangan. Pero yung yaman na tunay, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pag-ibig. Yung pagpapahinunod, yung self-control. Okay, that is the written word. Now, bakit ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat? 119 ng Book of Psalms, chapter 89. Basahin natin. Tapos na tayo sa written word of spoken word. Ang salita ng Diyos ay galing sa langit. Magpakawalang hanggang Panginoon, ang salita mo ay galing sa langit. Pag sinabing Word of God, it was settled in heaven. Pag sinabing Scripture, it was settled in heaven. Kaya kahit anong problema meron ka, kayang-kayang bigyan ng solusyon ng Diyos. Kahit na end na yung buhay mo. Amen? Kayang-kaya niyang magbigay ng another way. Because God is a way. He will make a way. Pag titignan sa'yo, pag ang pananampalataya mo ay hindi nawawala at ikaw ay nananalig at tumatayo sa kanyang banal na kasulatan na hindi kanya bibiguin at hindi kanya pababayaan, God will make a way. Greater is greatness.
Whether in distress or depression, whether in food, or whether in, di ba? Kahit na mahirap, tamang-tama, kumakain ng araw-araw, pero matapat ka sa Diyos, makakain. Yung mga ibon, halimbawa, pinakakain niya, hindi naman sila nag-asik. Hindi naman sila nag-iiba, pero pinapakain sila ng amang kasalanan. Yung mga nalalaglag at namamatay na ibon, alam niya. At tayo po na tao ng kanyang tinika, pag naglalaga sa mga buko bilang ng Diyos. Brother, Jen, di ba? Ilang ng Diyos kung hindi na nawala sa iyo. Ilang ng Diyos yan. Our years are numbered by God. Because God loves us so much. Even our year, He is concerned. How much more your basic needs? Yung nakakailangan mo, wala kayong nakuna. Pagdating ng bagyo, nagpapawas ang Lord ng mga yaman, ng mga mayayaman, nagkakaroon ng flood, yung mga inipon nilang bangus, kumakataw, para maging biyayaan ng tao. Pero bang Diyos? Pero bang Diyos? Dahil ginawa niya yun. Bakit ginawa niya yun sa mga mayayaman? Para magkaroon sila ng habang. At yung mayaman, pagka yung yaman niya at yung imagination niya, abay matas na yan. Hindi niya nang kilala ang Diyos niya. Ang Diyos niya ay yung kanyang yaman. Kayo ba'y naniniwala na maraming Diyos-Diyosan ng tao? Ha? Pag inibig mo yung sarili mo higit sa Diyos, yun ang Diyos-Diyosan mo. Kaya maraming magkukulang na tao. There are a lot of witchcraft. Witchcraft pertaining to the, yung mga taong sumusuway, disobedience to the commandments of God. Kasi ginagawa nilang idol, yung kanilang sarili, yung kanilang talino, yung kanilang yaman. Ang asawa mo ba, pwede mong magiging idol? Ha? Pwede. Paano? Diba? O kaya kanina mananampalataya ka, lalaki. Siyempre, mahal na mahal mo. Ilang taon ka na mananampalataya, talaga pinag-pipray mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasusunod. Bakit po? Ano sabi na? Let your light shine. Kaya mo lang kasi anak ka ng Diyos eh. Kaya mo na pagtingin ka. Kaya mo na pagliwala ka sa Kanya, huwag mong patuloy. Darating ang panahon, pag nakita niya yung iyong liwanag, the radiant light, hindi ka na magsalita. Amen? Siyempre nung unbeliever pa yung isa, kita na yung mahal naman. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Yung kanyang panahon, hindi nag-uok sa kanya. Amen? Parang sa mag-asawa yan. Kung silang dalawa, sila nagkalaga sa mundo ito. Na nagkaroon ng Mati at si Elisha, tapos yung pag-ibig nila na pawasan. Asa na? Nandun na sa mga anak. Gusto nyo mag-ikot sa Lord? Ha? Kung tinawag ka na maglipot sa Lord, pagkata ka naman, naghanap ka, baka may tawag ka sa Lord. Ang tawag ka, pinagpalang, listen, safety. Kanya? Kaya kahit na gusto mag-asawa, hindi na ka mapag-asawa. Pero mananampalataya siya, dapat. Baka, gusto ng Lord, siya lang, paglilikuran mo. Kasi pag may asawa ka, siyempre, bigyan mo ng pansin yung asawa mo. Pero, ikaw isa, tinawag mo na may girlfriend at hindi ko kaya walang asawa. Nakaya?
Kasi meron talagang pinagkalooban ng Diyos na maglipon sa Kanya na siya lang paglilipon. Gusto niyo, ano? Meron, marami, mga pare, di ba? Meron kang mga pastor? Meron. Meron. Meron talagang tinawag na maglilipon. Hindi na ako magbabanggit. Sa Bible, si Apostol Pablo. Sabi nila, galit si Apostol Pablo sa mga may asawa. Hindi po galit. Hindi po. Kasi sabi niya, pag kayo ay napalo, pag bata ka pang napalo pa, maging bata, pag lalaki o babae, abay, mas maganda na mananatili kang paano, sige. Ngayon, kung bata ka pa at hindi mo kaya, abay, kaysa magkasala ka, mas maganda mag-asawa. Abay niya! Diba? Diba, paano lang? Katarot, diba? Ang mga bago, pagkawitan na, at hindi na nag-asawa, ang binibig rin niya nasa. Hindi po? Eh, magiging mukha lang naman asawa. Eh, paano to? Sa panahon natin ngayon, ano panahon natin ngayon? Ano kailangan mag-asawa? Kaya naman ka-partner. Tawa niyo. Para may makalaga sa iyo at may magpapasaya sa iyo. Tawa niyo. Kasi ang makakapagpasaya lang sa iyo, siyempre yung partner. Kailangan pag kinasal kayo, maraming magagalit sa inyo. Bakit po? Hindi kung paano na kayo pareho. Huwag ka na mag-asawa. Again, baka mamaya yung ari-arian natin, komplikado na masyado. Kaya sa panahon ngayon, wala nang kasal. Partner ka lang. Ang gusto mo umuwi sa inyo, uwi ka. Okay lang? Wala nang kasal ulit. Nakanya kasi may edad na kayo. Ang kailangan nyo na lang makakapal para may magpapainit sa isa't isa sa inyo. Everybody say amen. Sino gusto na buwan? Kung paano, di ko pinatanga kaya wala na si Sister Apa niya. Talagang kitin na kahit si Sister Amy. Liga na lang kung nakakita sila na makakapagtapit ng puso. Wala naman may hawak po. Nakuha nyo? Ang naging sa pag-ibig, walang seta. Kayo may naniniwala. Sa Facebook, na pinakasalan nyo 29 na yung lalaki, 79 na yung babae. Meron ba? Sa pag-ibig, wala sa sina. At wala sa estado ng buhay. Kahit sa langit at lupa, kayo pa, ang pag-ibig ay tumatapos. Kaya sabi ni Palantas, pero siya pa rin. Tulang, pag-ibig na makapagod. Di ba? 10 mag-amay ay hindi masasaklaw. Ibig sabihin ka sa buntok ng Trinity, pupuntahan mo siya. Walang makakapagpigil sa iyong dinalo. Amen po? Bakit napunta tayo sa pag-ibig? Kasi, ang Scripture, number 1, mahalin mo. Number 2 lang yung asawa. Tatandaan nyo yan. Kasi kung yung asawa mo number 1, ang Diyos-Diyosan mo ay yung kaya number 2 lagi ang pamilya ay number 2. Ang negosyo ay number 1 lagi siya. Alam mo kung bakit? Number 1 mo nga din sa Lord, mahalin mo ang inyong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip. Hindi niya sinabi na mahalin mo ang iyong asawa ng buong puso. Ano pa mamahal mo sa asawa mo? Siyempre mapapawasan yun. Sa Diyos yung 100%, sa asawa mo 100% din bilang tao. Nakuha nyo? Pero sa spiritual, number 1. And everybody shout amen. Kaya, bakit po? Sinasabi natin to kasi ang salita ng Diyos ay galing sa langit lahat ng mga problema mo.
Lahat. Kayang bigyan ng solusyon. You must stand. You must obey His word. Alam niyo itong instruction ng Lord? Pag dito ka tumahan, pag dito ka tumayo, wala ka katawa. Hindi ka magiging malungkot kahit na wala kang ayuda na tao. Yung in-expect mo, pare, mayroon ka ng, ano to? Mayroon ka ng stop. May nauna. May nauna kasi nahuli ka. Huwag kang magtampo. Magsubok sa iyo ng Diyos yun. Na magtiwala ka sa Diyos. Dahil mas malaki ang nakalaan pa. Ano sinasabi ng Bible? Sa 17:5 ng Jeremiah, "Curse is a man that trusts on man." Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. That's it. Huwag ka magtiwala sa tao. Magtiwala ka, pero hindi 100%. Wala naman na wala kang tiwala sa tao mo. Ay, ibig sabihin, yung huwag ka magtiwala sa tao ng 100%, pare, may kaibigan ka, talagang hindi pumapalaya. Pare, medyo kailangan mo lang. Kasi kaibigan mo. Pero darating yung panahon na may pagsubok. Ano yan? Kita ko eh. Ganyan ka naman talaga eh. Tawa nyo. Kasi tao lang po yan. May pangangailangan natin. Kung ano pangangailangan natin, gawin siya. Kaya sabi ng Lord, "Cursed is a man that trusts on you." Kaya lahat ng bagay sa Scripture, trust the Lord with all your heart. And lean not in thine own understanding. In all your ways. In all your ways, nakapulis. Lahat ng bagay. Kilalanin mo siya. Isang kunin mo sa kanya. Pare kayong madalagang binata, isang kunin nyo sa kanya. Kung siya na ba talaga? Amen? Pare may kapartner kayo sa negosyo, siya na ba talaga? Ako nyo. Kasi the Word of God is quick and powerful, ever fulfilled. Ang salita ng Diyos ay matibay, buhay. Magkatagal lang talim. Ang ibig kong sabihin, tumatapos ko yan. Kaya pag ikaw ay mananampalataya ng nangangaral, dala-dala mo yung salita ng Diyos. Hindi nyo ba alam na maling na Diyos kayo? Huwag nyo gawin yung sarili ng Diyos na. Alam nyo, pag mangangaral ka, ayon sa Bible, ikaw ay maling na Diyos. Alam nyo bakit? Because the signs and wonders and miracles follow you. Maraming hahanap. Maraming ano sa'yo? Totoo po yun. Nung ikaw ay worker lang sa church, hindi mo namin pinapansin. Matin pa yung value mo. Nung ikaw ay evangelist, hindi ka. Pero nung pastor ka, ay iba na yun. Marami ka na mamakanak. Ang bishop ka, ay na. Marami lalapit sa'yo. Yung hindi mo kilala kamag-anak, may tumawag ka sa akin. Ayan na tayo. Diba meron siya kailangan? Kamag-anak kita. Kasi, siyempre, hindi ko naman sabi, sino ka ba, saan ka ba? Hindi naman pwede ka rin kasi bishop po tayo. Amen? Siyempre, kababayan ko, kahit hindi ko na alam, istante relative na siguro, ay, basta sinabi kamag-anak. Alam niyo sa mga barangay, magkakapag-anak yan. Tama niyo, kahit na 4 degree na, o 5 degree, o 50 degree na, basta kamag-anak. Amen? Kahit na mga taga-Maynila, kakilala mo lang, tito, tita ka, tawag sa'yo, tita. Diba? Pero mo, tawagan ng tita. Bakit po? Mga kapatid naman talaga nasa road eh. Isa lang ang lumiga sa atin. Ngayon, yung scripture na yan, bakit napakalaga? Kasi po,
Ano na? Portal ng ipo kagad sa libro. Buhay, makapangyarihan, si talin ng dalawang talin na tama? Piercing, even to the degradation of soul and spirit. Tumatagos. Alam niyo, salita ng Diyos, tumatagos siya. Ha? Sa pinagkaiwalayan ng espiritu at kaluluwa. Kaya yung iba umiiyak eh. Pag nangangarang ka, tumatapos, nagbabagong buhay. Gumagaling pag may karamdaman. Pag walang pag-asa, umahapon po, nagkaroon ng pag-asa. Kasi tumatapos po ang salita ng Diyos. Kaya diyan ka maniwala. Amen? Huwag ka. Paniniwala naman tayo nila, Einstein. Walang problema yun. Pero pagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, ay ito, hindi si Nostradamus. Ha? Kasi yung iba, kasi ini-AI nila. AI, ano yung AI? Artificial Intelligence. Kahit na hindi niya pinangaral, at yung ano niya. Yung isang pangangaral ng ano, galit na sa typing. Si Billy Graham, may mag-ingat kayo sa ano ha. Kasi may nakuha niya. Ang daming galit na yun. Bakit po? Galit sila dahil yung pastor pinagpapala. Bakit wala bang karapatan na pagpalahin ng likod ng Diyos? Sinabi ng Bible yan. Sinabi ko, sila Pedro at saka si Paul, nagkaroon sila ng Diyos. Wala bang karapatan na dahil namin yung asawa namin sa templo ng Diyos? Ano ibig sabihin? Magkagawa rin kami ah. Huwag mong busalan ang baka habang siya ay bumigit. Inihantong lang tayo sa sundalo. Saan kukuha yung sundalo? Sinusulgan siya ng gobyerno, kaya pag sundalo ka ng Diyos, abay, asa ka sa Diyos. Bakit yung 10% pinapakailangan? Yung tax na natin, 20%, 5%, 20%. Our tithes is a pay. Bayad natin yan sa kagandahan ko sa buhay ng Pilipinas. Para protektado yung 90% or less than 90% kasi may overhead pa. Kapag nyo, ang tao po, likas na marami. Selfish ang tao. Pero pag mananampalataya ka, yun ang selfish. Yung tayo mo para sa Lord. At simbol natin. Sabat din for the Lord kasi sabat. Bakit? Scripture ito eh. Salita ng Diyos to eh. Mabisa to eh. Lahat ng problema ko siya magbibigay. Yung blessing ko siya. Siya pinapagkatiwala ko. Kilala ko. I know him. I know my God. I know my Lord. He is unique. He is unique. I have the spirit. I have the instruction. I can feel it. On my soul, on my whole being that God is with me. God is in me. Whatever it takes, I believe God will bless me. I believe God will give me. I believe God will, ano yun? Yung broken relationship, pwede niya ibalik. Recover. Kaya niya. Kahit na wasak-wasak ka na, kaya ka niyang buuin. Nagkasala ka, kinukonti mo yung sarili mo, friend ba? Balik ka sa Diyos. Grabe ang kagandahan ng natin. The love of God and the mercy of God endureth forever. Iba po ang pag-ibig ng Diyos kaysa tao. Ang tao may limitations kaya Diyos, wala. At kahit na gano'ng kalalim, ginawa mo kasalanan, panimbalik ka, lalo na kawan ka.
Kasi ganun mahalaga ang scripture. Ano ba? Romans 10:16 and 17, this is the foundation of our faith. Saligan yan. Ito yung reference. Dito tayo hatulan sa pamagitan ng kanyang salita. Dito tayo tatayo. Kung anong ginawa mo, kung ano solusyon, nandyan lahat. Sometimes, may problema ka, pag binuksan mo, tama-tama sa scripture problema mo, ubong ka na. Kaya nandyan yung scripture, open eh. Para pag may makita problema mo, pag hinahanap mo, magtaka ka, hindi mo alam yung verse. Pero pag buklat mo, nangungusap na ito sa'yo. Isipin mo ang mangungusap ka mo sa'yo, kasi tumatapos po yan. But they have not all obeyed the gospel. Tingnan mo. Nandiyan ang scripture, open to all. Hindi nila sinusunod. Yung mabuting balita for Isaiah says, Lord, who hath believed our report. So the faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, makinig ka ba ito? Amen po? Bakit po? May plano ang Diyos para sa iyo. Ang word of God ay buhay. The word of God is life. John chapter 6:51. Basahin natin. The life of the world. Alam niyo, mga kapatid, bakit nag-back out yung mga disciples ng Lord, yung mga pinakain niya? Alam niyo kung bakit? Kasi nasaktan sila eh. Sumusunod lang naman kayo, dahil gusto kayo. Hindi kayo sumusunod dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakita. Sabi niya, yung sinasalita ko sa inyo ay salita, spirit and life. Kaya itong flesh, nakakainin nyo. Maliban na inumin nyo yung aking dugo at kainin nyo yung aking laman, hindi kayo maramat dapat. Kinain niya na ba yung laman? Ininom niya na ba yung dugo niya? Yes, sa communion. Di ba nag-communion tayo once a month? Spiritual po yun, hindi yung flesh na literal. Kasi inalay niya sa buong mundo yun. Para magkaroon tayo ng buhay na walang. Yung dugo niya na napakahalaga. Yung kamatayan niya, binigay niya. Kaya inaalala natin yan, every first Sunday of the month. Nasa Bible po yan. Sila nagkatipon-tipon ng bawat unang linggo ng buwan. Bakit unang linggo? Hindi po ang sabat natin. Ang unang linggo nila rin sabat po. Nakakit. Palampakan natin ang Lord. Siya yung bumaba, kaya wala, kapatid, gutom lang yan. Kung lagi pong nagugutom, ano yung pangano sa gutom? Lagi na nagugutom, di ba? Kakain. Para malintahan po yan magpasok. Gusto mo makabuhay mo? Gusto mo maging sharp ang mind mo? Gusto mo yung bodies mo? Fasting ka. Well, toxic kasi yung kinakain natin. Yung mga para masala, para ipawis mo yan. Para yung mga hininga mo pabaho. Diba? Pag nagpapasting ka. Kaya kailangan pag nagpasting ka ay malinis. Kasi babaho ka talaga. Pag nagpasting ka, sabi ng Lord, huwag halata, maligo ka, taga-taga, hindi yung parang kawawa ka ng talagang mga ng kukubat, talagang pinapakita mo talagang hindi ka na kumakain, na parang kang gamitan nyo. Amen?
Ang nagpapasting ay hindi halata. Lahat ang nagilamos na lilikot, nilalagay niya ng tagis ng kanya ulo. Nandito ba kayo kahapon? Sino nagpasting kahapon kasi? Ayun, no? Nakita niyo na naman pasting niya na malikot. Diba? Wala kang ganang kumain? Magpasting ka. Mayroon kang hiningi sa Lord? Magpasting ka. Manalangin ka. Ask, and it shall be given. Seek, and it shall be found. And knock, and it shall be opened. If you, men, know how to give good gifts to your children, how much more the Heavenly Father? Kung ano lang hiningi natin kasi, alam na ni Lord dyan, bago ka humingi, lalo na basic needs, alam na. Wari, pagpin mo araw-araw, pagkain, bigyan ng Lord eh. Bigyan mo kami ngayon sa aming kakanin sa araw-araw. Di ba? Pinapakain tayo ng Lord araw-araw. Bigyan mo pa kayo? Di mo na hiningi yun. Pagin mo basic needs. Anong hingin mo? Ano? The instruction of the Lord. The scripture. The word of God. You must read. You must meditate His word. You must replay His word. You must memorize His word. And God will speak to you. And God moved your soul and your heart. Talagang ano ka? Magigising ka sa katotohanan na napakarami pa ng pagpapala ng Diyos. Kasi tinulang tayo ng mundo ito na hindi natin makita ang makamit. Kaya sabi niya, kami na rin the Father in heaven will give you the Holy Spirit. Ano mo po kay Holy Spirit? Kakumpit. Hindi ka makukulang. Sinabi naman yan. Ang Diyos ang aking Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. It makes me to lie down in green pastures. Ibig sabihin, talagang green pastures, hindi tuyo. Pinakain mo. Ha? Kahit na dumarating ang problema, siya ako lang yun. May table mo. Ang matinding gagawin sa'yo ng Lord. All of your life, mercy shall follow you all the days of it. And God will show you the salvation of God. Talagang iniligtas ka sa lahat ng kapatid. Ganun katindi yung scripture. Tumayo ka lang dyan. Magtiwala ka dyan. Hallelujah! Yung Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos. Ikilos na mo. Hindi ka, walang blong sa iyo kalungkutan. Mayroon man pagsamantala. Kaya laging sinabi ng rejoice evermore. Rejoice again, I say. Rejoice. Kasi kasama mo ang Panginoon. Siya yung pastor mo eh. Hindi ka magkukulang sa lahat ng tao. Kaya ka lang nagkukulang, yung relationship mo sa Lord, kulang pa. Naliman mo ng konti. Kapag mo sa pananampalataya, wala kang memoryado sa mga. Samantalang memoryado natin kung ano yung birthday ng guro ko. Ano kaya yung nataya ko yung birthday ng ako ko? Ayun. Magluluto pa eh. Magpabayang pa na lang. Hindi ko mo yan. Wala kang ginagawa, ayaw ka, lalakas ka. Wala kang ginagawa, mag-share ka ng patotoo mo. Magkakaroon ka ng boldness. Totoo yan, gagaling ka. Pati bulsa mo, gagaling. Ang kagalingan ay nasa Diyos. By His stripes, we are healed. Yung healing na yan, healing ng bulsa yan. Hindi na yung sugat, yung hindi na sakit, pati bulsa. Iinit ng Lord. Yung mga butas ng bulsa mo, tatakpan ng Lord at magkakaroon niya.
Kasi puso ng butas ang dumarating sa iyo. Magiging mahalaga ang mga dumarating sa iyo. Magkakaroon ng value yung panahon mo. Magkakaroon yung value ng halaga sa iyo. Ng oras. Yung magiging, kung baka sa insurance, how much is your face value? May insurance kayo. 500,000? 1 million? 10 million? Pag ang pay mo kayo, hindi pinag-usapan niya. You are more valuable than the words of them. The lilies of the valley. Mahalaga ka sa harapan. Kaya niligtas ka niyang tinawagan. Kasi tagapagmana. Sabi mo siya na tagapagmana. Bakit? Ay mo 14 hindi ako. John chapter 14 verse 1. I'm going to prepare. I prepare for you a mansion. Where I go? There to go. I will come again. Para kunin kita. Grabe. Walang kalungkutan sa akin. Pag nag-ibig ka. Amen? Hindi ka napipigitan lang. Talaga ko ka. Okay. Tapos na tayo. Tapos na yung life. Word of God is the gospel of salvation. Conclusion na po tayo. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Conclusion. Romans 1:3. Ay basa. Tapos na. 1:3 muna. Revelations 1:3. Blessed those who hear of this prophecy and keep those things which are written in it for the times. Papasa ba kayo? Nakikinig kayo? May naiwan ba? Sabi ng Bible, naiwan ba sa matubing lupa? O inagaw ng demonyo? Parang walang naiwan. Ang salita ng Diyos ay mabuti. Lahat ng salita ng Diyos ay mabuti. Kailangan may mga pagsubok. Ginugulo ng demonyo. Kaya kailangan very wise ka. Amen? Are you wise? You want to become wise? You must hear His word and you must obey His word. Then you are not only hearers of the word, but doers of the word. You are wise. You are it. Muna ka talaga, ito yung breaks na WRTPCs. Ano yung angkas ng pad ng resistant? Okay? Ano ba? All scripture is given by inspiration of God and it is profitable for the world. Lahat na nakasulat, Genesis to Revelation, pinasiyan ng Diyos. Mapagkinabangan dito sa pagtuturo, sa libro, o may pasya ka pa, ito nasusulat, corporation, halika, kulang ka, puro instruction. Instruction naman ito, scripture nandito na, lahat. Yung ipapanganak, yun. Yung magpa-tutubos ng kasalanan ng sabi mo. Kaya nung nagpagilala, isa lang ang trono, bumalik na sa dating kalagayan. Ang nakaupo sa trono ay ang lamang si Jesus Christ. Kaya yung Diyos natin, kaya alam niyo, pagdating mo pa lang rito, pag nakita mo yan, dapat guilt ka na eh. Dapat may pera ka na eh. Wala man sa kursa mo, pero yung pananampalataya mo na lagyan ng lugar, hindi mo lang alam kung ano paraan niya. Baka mamaya, pag uwi mo, meron lang, ay, merong iniwan sa bahay niyo. Ano yun? Ito. Di ba? Pero mag-iiwan eh. Kaya huwag kayo mag-alala, unahin niyo muna na pagkalihan kayo na ito. Huwag kayo mag-alala sa iyuta. Makikinabang din kayo yan. Huwag yung masyadong alalahanin niya. Unahin mo lang ako. Ano ba?
You search the scriptures. Yan. Talagang kailangan study to show thyself approval to God. Study. Study talaga. Para yung internalize. Kasi alam natin yung patutuo ng ating Panginoon. Okay? For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Hindi na kulang ang titundok ni Kuhit. Hindi niya binawasan niya. Kaya yung title natin, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng bawasan. Ano ba? Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and the prophets and Psalms concerning me. Sa susunod na verse, and God opened up their understanding. Nakilala na nila si Lord. Na yung Diyos ni Moses, ng Diyos ng mga propeta, si Yeshua sa libro. Okay? Pag-ipasa ulit, ito yung title natin. Ang tanong, bakit din natin nakukuha yung pagpapala? Babating pula. Pakasin sa pula. Kung ano lang, ang ganda. Doon lang tayo. Amen? Para hindi tayo. Sigurado, assuredly, tinitiyak ng Diyos ito. Bible word. Lahat ng sumusunod sa Diyos ay hindi sa Biblia. At lahat ng sunod-sunod pinagpapala. Long life, sa financial, sa emotional, sa intellectual, as well as our spiritual. The curse and the blessing of the Lord, Deuteronomy chapter 20, basahin mo na. Sabi mo sa natin sunod tayo. Kaya tayo ko lang tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko po, kapwa Pilipino at sa mga Kristiyano po na kagaya ko. Ako po ay si Pastor Belen at ako po ay nagagalak na makapag-video po na kagaya nito. Nais ko lamang po ipabatid sa inyo na mayroong magandang balita po ang ating Panginoon na kung sino man ang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi po magandang balita, ito po ay merong kaakibat na pagpapala. At alam nyo po, ang isa sa nais ng Panginoon ay kilalanin natin ang ating tagapagligtas, siyempre. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nakakalungkot po kasi marami pong tao ang hindi po naniniwala kay Jesus Christ. Yung iba hindi nga nila alam yun eh. Yung iba nga, sabi nila Mesias lang siya. Pero matindi po yung Mesias, Savior po yun. Yung iba naman sinasabing siya ay propeta lang. At ang iba ay tao lang. Ano man ang inyong paniniwala, kapatid, ang Diyos po ang nakakakilala sa inyo. Wala pong nais ibigay sa atin ng Panginoon kundi kaligtasan, na kung sino po ang tatanggap sa ating Panginoong Hesus, maniniwala po sa Kanya at tatalima sa Kanyang mga salita, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako niya po yan. At nawa, maniwala po kayo. At nais ko po ipabatid sa inyo mga kapatid, na wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po ay lumapit ng taos-puso sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan, at tanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit at mamuhay ng may kabanalan. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon bilang Savior and Lord ng kanilang buhay,
magagawa po natin ito sa pamamagitan ng panalangin, ng pagtanggap. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin po ng pagtanggap para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating kaluluwa. Naghihirap ka na nga sa mundong ito tapos hindi ka pa maliligtas. Pag namatay ka, kawawa ka naman, kapatid. Kaya habang may panahon pa, may pagkakataon pa, wala namang mawawala sa atin, kundi subukan natin ang inaalok sa atin ng Panginoon na magandang balita. Sa totoo lang, mga kapatid, ang kasulatan po ay hindi ginawa para lamang po sa matutuwid na tao. Ang kasulatan po ay nagawa dahil nais ng Panginoon abutin po ang mga taong makasalanan, yung mga taong walang ginawa kundi kasamaan, yung mga tao na walang inisip kundi ang mga gawa ng kaaway, mga tao na walang pagkilala sa ating Panginoon. Nakakalungkot man, sila po ay mapapahamak kung di po makakilala sa ating Panginoon. At kaya po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon sa gabi ito na tanggapin po natin siya sa ating buhay. Kung nais niyo po na tanggapin ang ating Panginoon bilang Savior and Lord, bagamat yung iba hindi po talaga naniniwala sa salita ng Lord, ay kapatid, kawawa ang iyong kaluluwa. Kaya sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, wala po kayong ibang gagawin kundi tayo po ay manalangin at sumunod po kayo sa maikling pagtanggap po sa ating Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata, tayo po dumulog sa ating Diyos na buhay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, tunay na ang iyong mga salita ay totoo at makapangyarihan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba sa aming sarili. Kilala mo po kami. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang na nagawa sa iyong harapan at sa aming kapwa. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kasalanang maliit, kasalanang malaki, pareho po sa iyong harapan. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pagarian mo po ako, Ama, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot-dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang Panginoon. Hindi po natin tinanggap ang anumang relihiyon kasi wala pong relihiyon na napako sa krus. Tanging ang ating Panginoong Yesus lamang po ang ating tagapagligtas. Kaya kung kayo po ay mananalig sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, tayo po ay makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Sana po sa susunod nating video ay subaybayan niyo po ako. Marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na nais ng Panginoon sa ating mga anak niya at sa lahat ng tao na makakasumpong po ng pagpapala sa harapan ng Panginoon. At yun po yung mabuting balita. Sabi nga po sa Bible, ang sino man daw po na nag-iipon ng kayamanan sa panlangit ay makasusumpong ng mga bagay na kakapakinabangan po. Pero yung mga bagay na hindi natin pinapansin, yung mga bagay, mga kapatid, na sabihin natin mga pinupukosan ng mga tao ngayon ay yung mga bagay na panlupa, yan po ay wala tayong mapapakinabangan po. Hanggang lupa lang po yan. Ang mahalaga po ay yung pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Salamat po, at alam ko po na sa panahon ngayon marami po ang naghihirap. Kung wala pa si Lord sa buhay mo, mas kawawa po kayo. Kaya ang Diyos po, abang may pagkakataon, tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makilala po natin siya, na siya ang ating tagapagligtas at siya po ay maaasahan natin sa lahat ng panahon. Buhay man o mawala man tayo sa mundong ito,
hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Yesus. Yan po ay pangako niya. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po!